DGH Studios, inihandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay na kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. May bago tayong email. Danny Marasigan. Si Danny ang pangalawa nating letter sender. Mama Lucy ang gusto niyang itawag sa akin. So okay lang. Sinimulan na niya agad ang kanyang kasaysayan. Halina po kayo, sama-sama nating pakinggan at subaybayan ang kanyang kasaysayan na pinamagatan nating Pira-Pirasong Larawan. Angela, bakit ang lungkot ng mukha mo? Ay, Gloria. Awang-awa ako kay Danny kagabi. Ha? Bakit? Anong nangyari? Nanood kami ng sine. May eksena siyang napanood na naalala niya ang nangyari 1 taon na ang nakaraan. Auntie, nailabas na po namin lahat ng mga gamit. Yung mga bata nasa labas na rin. Si Danny na lang ang nasa loob. Sige, Pilo. Hintayin niyo ko. Danny? Danny, gising. Mama, naantok pa po ako. Shh! Huwag kang maingay. Halika. Oo, Mama. Mama, bakit po nasa kali ang mga gamit natin? Bakit po nasa labas sila ate at kuya? Ang dilim-dilim po. Halos wala akong makita. Huwag kang maingay. Basta sumama ka na. Sige. Bitbitin ninyo mga gamit at alalayan ng mga bata, ha? Halika na, Danny. Mama, yung laruan kong Mr. Rabbit kukunin ko. Huwag kang maingay, ha? Tumakas na tayo bago pa magising ang papa mo. Mama, si Mr. Rabbit! Tumahimik ka, Danny. Mahuhuli tayo ng papa mo. Mr. Rabbit! Halika na. Mr. Rabbit! Kawawa naman si Danny. Pero tama ang desisyon mo, Angela. Kung si Danny apektado sa nangyari, isipin mo ang emotional trauma na naranasan ng 8 pa niyang kapatid. Yun na rin ang dahilan kung bakit ako nagdesisyong iwanan na namin ang asawa ko. Ilang taon ding nasaksihan ng mas nakatatandang kapatid ni Danny. Ang kalupitan ng asawa ko. Hindi ako doktor. Pero nauobserbahan ko na matinding emotional damage ang tumama sa mga anak ko. Kahit tahimik lang sila, nakikita kong takot na takot sila kapag dumarating na ang papa nila sa gabi. Dumating na si Papa. Bilis, pumasok na kayo sa kwarto at magpanggap na tulog na. Beatrice, Christy, dalhin sa mga kwarto mga kapatid ninyo, ha? Bilis! Angela! Angela! Tirso, nandito ako. Kumain ka na ba? Nasaan ang lalaki mo? Ha? Ano ba sinasabi mong lalaki? Alam kong nagpapapasok ka ng lalaki sa bahay kapag wala ako. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Intindihan mo? Saan mo itinago? Ha? Lasing ka na naman. Ano naman ang pumasok sa isip mo? Saan mo siya itinago? Tirso, huwag kang sumigaw. Magigising ang mga bata. Lumabas ka na! Papariling kita! Tirso, tumigil ka na. Natatakot ang mga anak mo. Huwag mo na nga siyang itago. Hoy! Kung matapang ka, lumabas ka na ngayon din! Papa, wala pong ibang tao rito maliban sa mga kapatid ko at si Mama. Ganun ba? O sige.
Sige, matulog na kayo. Angela, tama ang desisyon mo. Alam ng Diyos na ginawa mo ang lahat para panatilihing buo ang inyong pamilya. Pero talagang wala ng pag-asang maging matino ang asawa mo eh. Oo nga, Gloria. Ilang beses siyang nangako sa pulis na magbabago siya pero ilang linggo lang, balik ulit siya sa paglalasing at pananakit sa akin. Bakit mo naman kasi pinagtiisan na umabot pa sa siyam ang anak ninyo bago mo hiwalayan si Tirso? Ay, ewan ko nga ba. Siguro, nagpakatanga ako at nangarap na balang araw magbabago rin siya. Pero dala na rin siguro ng sakit niya. Lumalala ito kapag nalasing siya. Nung dalaga pa ako, iba naman ang pagkatao ni Tirso. Dumating na si Tirso. Angela, alam mo namang tutol si nanay at tatay kay Tirso. Ate Amalia, mabait naman si Tirso at mapagmahal. Lumaki sa lola, sunod sa layaw, mabarkada, at marami na siyang pinaiyak na babae. Sa tinagal namin, wala naman siyang naging ibang babae. Tapat siya sa akin at nangako siyang hinding-hindi niya ako lolokohin o iiwanan. Huwag ka nga magpadalos-dalos, Angela. Huwag ka magpadala sa mga matatamis na salita niya. Sumunod ka kay nanay at tatay. Alam nilang mas makakabuti sa'yo. Ate, buhay at kaligayahan ko na ang nakasalalay. Kaya desisyon ko dapat ang umiral. Nasa huli ang pagsisisi. Huwag kang mapusok. Kung talagang tapat si Tirso, makakapaghintay siya hanggang bigyan ng basbas ni nanay at tatay ang relasyon ninyo. Sasabihin ko po kay Tirso, ate. Salamat sa payo. Angela, binomba na ang Pearl Harbor. Pati ang bansa natin nilulusob na ng mga Hapon. Pinatawag ng mga kalalakihan para sumali sa USAF. Yusafe, United States Armed Forces in the Far East. huwag kang sumali. Aba, dito ka lang para hindi ka mapahamak. Nag-enlist na ako, Angela. Dahil college graduate ako, tiniente ang ranggo ko. Tungkulin ko na ipagtanggol ang bansa natin. Magpakasal na tayo, Angela. Bago mag-umpisa ang duty ko. O sige, payag ako. Mahal na mahal kita, Angela. Mahal kita, Tirso. Ramon! 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 Pa? Isingin mo si na Brian at Danny. Dalhin mo sa sala. Opo, Papa. Papa, hating gabi na. Bakit po ang lakas ng pinapatugtog ninyo? Sanayin ko kayo magmarcha para maging magaling na mga sundalo kayo. Papa, pwedeng bukas na lang ng umaga? Kanang umangal! Tension! Umila kayo! Brian, sa likod ka ni Ramon. Danny, sa likod ni Brian. Oh, eto mga rifle. Kayahin nyo kung paano ko hahawakan, ha? Opo! Pag sinabi kong march, mag-march kayo paikot dito. Dana? Opo! March time! March! Malakas na isigaw ninyo 1, 2, 3, 4 kasabay ng kumpas na musika. Count! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Malapit nang bumagsak ang bataan. Opo, sir. Magbibigay na yata si General MacArthur ng order to surrender kay General Edward King. Sarge, 78,000 tayong sundalo rito. Wala tayong makain, halos wala ng bala ang mga baril at kanyon. Halos ubos na medical supplies natin. Sir, ano kaya kung tumakas tayo? Wag. Deserter ang magiging estado natin. Ilabas mo ang tapang mo. Tiisin natin kung ano man ang darating. Sige, susundan kita, sir. Kung ano man ang desisyon mo.
Carry on, Sarge. Ate Amalia, sana ligtas si Tirso. Manalangin tayo sa Diyos na iligtas siya para sa kapakanan ng ipinagbubuntis mo. Samahan mo ako magdasal, ate. O sige. Tagal na natin naglalakad. Saan kaya tayo dadali ng mga hapon? Sir, gutom at uhaw na ako. Ako rin. Kaya natin ito, Sarge. Manalangin tayo sa Diyos. Opo, sir. Sarge, nakikita mo yung tulay at ilog? Anong plano? Pagdating sa gitna, bibilang ako ng 3. Sa 3, tatalon tayo sa ilog. 1, 2, 3. Tama ako. Ano, kaya mo pa ba? Ha? Mukhang hindi na, sir. Kumapit ka lang sa akin. Ha? Iisip mo ang sakit. Kaya mo yan. Sir, dugo na yung lumalabas sa ubo ko, sir. Kailangan magpaano tayo ng malayo para hindi tayo mahuli ng mga hapon. Sir. Sarge! 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 Sumalapit na ang aming kaluluwa sa rento. Ate, sa Tarlac daw din nila ang sumukong Yusuf eh. Ate, pupunta ako ron. Angie, aabutin ka ng ilang araw sa paglalakad papunta ron. Paano kung wala ron si Tirso? At hindi ka papayagan ni nanay at tatay dahil buntis ka. Malaki ang ipinagbubuntis mo, baka mapahamak lang kayo ng bata. Tama ka naman. Pero anong gagawin ko? Ipasa Diyos mo ang kaligtasan ni Tirso. Magtiwala ka sa Diyos na buhay pa siya. Tama na yan, Angie. Makakasama sa bata yan. Opo, ate. Opo. Nasaan ako? Buti at napadpad ako sa lupa at hindi ako nalunod. Unggoy. Dapat mahuli ko yun. Eto. Malapad na ba to? Sana lang matamaan ko. Ayun! Ayos! Namaan! Yan. Malapit na itong malutong. Ilang araw ko rin makakain ito. Mabuti na lang at nasa tabing ilog ako. Hindi na problema ang inuming tubig. Mga anak, kakain na. Mga anak, nakakita na ba kayo ng flying saucer? Ha? Flying saucer? Ano po yun, Papa? Hindi pa. Eto, panoorin ninyo. Yan! Sige. Tirso, itigil mo yan. Baka matamaan ang mga bata. Itong platito naman, flying saucer, ha? Ito, sige, tingnan nyo, Danny, ano?
Nagdurog ang ulo niya! Dali natin sa ospital! Huling kain ko na ito. Salamat sa'yo, Onggoy. Sinagip mo ako sa gutom. Kabayan! Kabayan! Saklolo! Saklolo! Oh! Ako mabuti at nakatakas ka sa mga hapon. Oo, nakipagsapalaran ako. Sa kasawiyang palad, ang kasama ko'y nabaril at napatay. Mapalad ka at prinotektahan ka ng Diyos, kabayan. Ay pamalit akong damit. Isuot mo para hindi ka mahuli ng mga hapon. Sige na. Naku, maraming salamat po. Nasaan po ba tayo? Nasa San Fernando, Pampanga ka ngayon. Mga ilang linggo ko pong lalakarin bago ako makabalik sa Zambales. Ang gawin mo, makisakay ka sa mga biyaherong papuntang Zambales. Baka mahuli ka kapag naglakad ka. Magandang payo po yan. Salamat po. Ang pinsan kong si Roger, biyahero yun. Humingi tayo ng tulong sa kanya. Naku, maraming salamat po. Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit. Salamat po. Walang anuman, kabayan. Tayo-tayo talaga ang dapat magtulungan sa panahong ito. Ernesto, siya si Tirso. Yaman din lamang paluwas ka ng Zambales. Maaari bang isama mo siya bilang painante? O tama-tama, Roger. Nagkasakit ang painante ko. Kailangan ko ng papalit sa kanya. Sakto. Salamat po, amo. Huwag na nga, amo, kapag tayo-tayo lang. Sundalo ka ba? Opo. Mabutit nakatakas ka sa Death March. Death March po pala ang tawag doon? Oo. Sadyang pinahirapan kayo ng mga hapon. Napakarami ang namatay sa gutom at uhaw. Ang mga may sakit at hindi na makalakad, binaril ng mga hapon. Libo-libo ang namatay sa paglalakad mula Bataan hanggang Tarlac. O siya, sige. Natulog ka na sa bahay ko. Bukas na madaling araw, maglalakbay na tayo. Salamat po, Mang Ernesto. Walang anuman. Naku, Ayan, sige. Malapit na Sige siyang pa, manganak. Iha. Lakasan mo ang pag-iri. sana naman maging Lakas maayos ang pa. kalagayan niya at ang panganganak niya. Ayan. Sige. Ayan. Sige pa. Papalabas na ang ulo. Ayan. Nako. Ayan. Ayan. Babae. Babae ang panganay mo, Angela. Oh, siya. Hetong anak mo. Napakaputi ng bata. Nagmana sa kaputian ni Tirso. Salamat po, ate. Salamat. Anong ipapangalan mo sa panganay mo? Rosa, ang unang bulaklak na ibinigay sa akin ni Tirso nung nanligaw siya. Puting rosas. Ikaw ang bibi kong si Rosa. Mang Ernesto, sa wakas ilang araw na lang nasa Zambales na tayo. Dalihan mo, Tirso. Dumihan mo ng uling ang mukha mo. May madaraanan tayong himpilang siyasatan ng mga hapon. Pag namukhaan ka na makapili, arestado ka. Sige po. Oh! Huh! Saan kayo patungo? Maghahatid ho kami ng uling sa bayan ng San Marcelino, Zambales. Tingnan ko muna ang loob ng bago ninyo. Sige. Dumiretso na kayo. Salamat po. Kapwa Pilipino po kasabwat ng mga hapon. Ganyan talaga. May mga
Duwag na gustong umunlad ang buhay kapalit sa pagkanulo sa kapwa nila. Ako salamat at hindi ako nahuli. Dahil malamang po pati kayo mapapahamak. Alam ko ang panganib na pinasukan ko. Magpasalamat ka sa Diyos na hindi tayo nahuli. Angela, saan ka pupunta? Ate, magsisindi ako ng kandila sa simbahan para kay Tirso. Mag-iingat ka ha. Akin na si Rosa. Salamat, ate. Diyos ko, iligtas mo po si Tirso sa kapahamakan. Naniniwala akong sinasakluban mo siya ng iyong mapagpalang kamay. Ibalik mo po siya sa amin. Salamat po, Panginoon. Malusog ang panganay naming anak. Gabayan mo po ako sa pagpapalaki kay Rosa. Angela! Sino yun? Angela, ako ito. Huwag kang maingay. Tirso, mahal ko. Ligtas ka. Salamat po, Panginoon. Hindi ako pwedeng makita rito sa bayan. May mga makapili. Alam nila na sundalo ako. Ano gagawin mo? Magtatago ka ba? May nakausap akong kapwa sundalo na sumapi sa guerrilla unit ni Captain Ramon Magsaysay. Sasamahan niya ako sa kuta ng mga guerrilla at itutuloy namin ang paglaban sa mga Hapon. Tirso, may magandang balita ako sa iyo. Tatay ka na. Babae ang panganay nating anak. Ang pangalan niya ay Rosa. Ha? Gusto kong makita si Rosa. Gusto ko siya mayakap. Kapag madilim na, magpunta ka sa bahay para makapiling mo ang anak natin. Oo, mamayang 8:00. Pupunta ako at magtagpo tayo sa likod ng bahay ninyo. Oo, sige. 8:00. Mahal na mahal kita, Angela. Mahal na mahal kita, Tirso. Anak, lagi mong tatandaan, ang Panginoong Diyos ay puno ng awa at pagmamahal. Ang imposible, nagiging posible kung kalooban niya. Ang mga dalangin, naririnig niya yun. Bawat luha, iniipon niya. Christy, magpunta ka nga sa school ni Danny. Bakit po, Ma? Sumulat ang high school advisor niya na 2 months na raw na hindi pumapasok si Danny. Grabe! 2 months? Nagtataka nga ako eh. Araw-araw naman siyang naka-uniforme at umaalis sa umaga at bumabalik sa gabi. Anong ginawa ng kapatid mo sa loob ng 2 months? Bukas, Ma. Pupuntahan ko yung advisor niya. Ang kapatid mo ay 2 months nang hindi pumapasok. Nagkasakit ba siya o ano? Hindi po. Araw-araw po siyang umaalis sa bahay. Malamang po nagbulakbol. Ay, sayang si Danny. Sa section niya, siya ang pinakamataas ang grades. Napansin namin na systemic ang ginagawa niya since first year high school pa. Sa first grading, araw-araw siyang papasok at 95% ang grade niya. Tapos hindi na siya papasok. Susulpot lang siya pag may periodical exam. Highest pa rin ang score niya sa mga test. Ang allowed increments ng grade ay add or less than 5%. So after 6 periods, 75% ang average grade niya. Pinapasang-awa niya lang kahit na kaya niyang i-maintain ang 95% na grade. Hindi ho talaga siya nagpupunta sa school? Sabi ng mga classmate niya, during school hours, nagbabasa lang si Danny sa library or namamangka sa may lagoon. Sumasama siya sa lunch break paminsan-minsan, pero madalas mag-isa lang siya sa rooftop pag lunch break.
Napansin ng mga teacher niya na may severe depression si Danny. Itong huli, totally hindi na siya pumasok sa school for 2 months. Hindi po ba siya kinausap ng guidance counselor? Ilang beses siyang kinakausap pero ayaw magsalita ng bata eh. Mukhang malalim ang depression ng kapatid mo. Salamat po for informing us. As a family, baka maintindihan ninyo si Danny at matulungan ninyo siya. Sige po, gagawin po namin ang lahat. Danny, anak. Mag-usap tayo. Ano po yun, Ma? 2 buwan ka na palang hindi pumapasok sa eskwela. Opo, Saan ka nagpupunta for 2 months? nanonood po ako ng sine araw-araw. Bakit? Ayaw mo na bang mag-aral? Gusto po. Pero bored po ako sa eskwela eh. Magbibigay lang naman sila ng libro para sa subject. Ang gagawin ko po sa umpisa ng pasukan, babasahin ko na lahat ng libro ng mga subject. Magbabasa rin ako ng mga cross-reference books. Kaya kahit hindi ako pumasok, pasado naman ako sa periodic exams. Iba pa rin ang interaction with teachers and students. Mas mahalaga po sa akin magbasa ng advanced learnings kaysa mabore po sa loob ng classroom, Ma. Mas gusto ko pong mag-isa lang ako. Napansin ng mga teacher mo, may severe depression ka. Ano bang nararamdaman at iniisip mo, anak? Wala po ito, Ma. Growing up stage lang siguro to. Magsabi ka ng totoo sa akin. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo mula bata ka. Alam kong ilang beses kang na-trauma dahil sa mga ginawa ng papa mo sa'yo at sa ating pamilya. Anak, nandito ako. Handa akong pakinggan ang mga hinaing mo. Handa akong damayan ka sa kalungkutan mo. Huwag mong kimkimin sa puso mo ang bangungot ng pagkabata mo. Sorry, anak. Hindi ko ginustong mangyari sa iyo ang pinagdaanan mo. Patawarin mo ako. Hindi ka protektahan sa papa mo. Ma, kung pwede lang po, saka na lang po tayo mag-usap. Lieutenant Tirso Marasigan, reporting for duty, sir. At ease, Lieutenant. Ako si Captain Ramon Magsaysay, commander ng gerilya sa probinsya ng Zambales. Namumukhaan ko po kayo, Captain. Magkasama po tayo noon sa Bataan. Assign po kayo sa motor pool noon. Natama ka. Kilala rin kita. Ikaw yung marasigan na matapang at hindi sumusuko sa bakbakan. Ano? Tawagin mo na lang akong Monching. Baka madulas ka pa't tawagin akong Captain. Pareho tayong arestado. Di ba? Ganun na lang, ha? Opo, Kuya Monching. Ang bisyon natin, makinig ka, ay isabotahe ang mga Hapon. Alamin ang dami ng kanilang mga sundalo at kung saan ang mga himpilan nila. At sino ang mga kasabwat nilang makapili. Kuha mo. Hindi po ba natin sila babanatan, sir? Sa ngayon, hindi muna. Kasi kailangan padamihin natin yung mga dating sundalo at isama rin yung mga sibilyan sa ating gagawing paglaban. Intelligence gathering ang susi para epektibo nating matatalo ang mga Hapon. Yun ang susi talaga. Tapos dahan-dahan natin silang babanatan. Ganon. Basta susundin ko lang po ang bawat ipag-uutos ninyo, Captain. Oo, ayan ka na naman. Sinabi ko sa'yo, di ba? Sanayin mong Monching lang. Ha? Huwag mong kakalimutan. Ayos ba, Tirso? Masusunod po! Salute! Sabi na, ibaba mo na nga yan. Sir, yes, sir! Wow! Naisipan ni Danny na pasyalan tayo. Umayos ka nga, Danny. Nung 3rd year nga, muntik ka nang ibagsak dahil 2 months kang hindi pumasok.
Ngayon, more than 3 months ka nang hindi nagpapakita. Wala, may sariling mundo yan. Mas gusto niyang sumilip sa camera kaysa makasama tayo sa classroom. Mas gusto niyang mag-develop at mag-print ng pictures sa school darkroom kaysa mabuhay sa totoong mundo. Hayaan nyo na nga ako. Pinapakopya ko naman kayo dati sa test paper ko pag periodic exams, di ba? Sorry na kung nung last periodic test hindi ako pumasok. Wala tuloy kayo nakopyahan. Hoy, sa ginagawa mo, hindi ka gagraduate. Lalabas na yung resulta ng NCEE bukas. Pag bagsak ka sa NCEE, di ka pwede pumasok sa college niyan. Vocational bagsak mo. Pasado ako, no? Alam ko nung kumuha ako ng test. Ang yabang mo. Ako, halos makalbo ko na sarili ko dahil ang dami kong hindi masagutan. Balitaan nyo ako pag lumabas ng NCEE results, ha? Oh, bakit? Saan ka na naman pupunta? Sa ngayon, hindi ko pa alam eh. Pero bukas, alam ko wala ako rito. Ikakadena kita rito sa classroom. Dadalang kita ng lagaring bakal, tol. Konsentidor! Ibibigay ko ang NCEE results from highest to lowest score. Sana pumasa ako. Positive thinking, ha? Basta handa na akong maging tubero pag bumagsak ako. Number 1, ang highest score na 99% ay sa ating class valedictorian, si Miss Cindy Lopez. Thank you po, ma'am. Uy! Galing ah. Number 2 with 95%, Mr. Danny Marasigan. Nasaan si Danny? Wala, nagbulakbol po, ma'am. Nagpatawag po kayo ng meeting, Principal Torres? Oo, tungkol kay Danny. Balak ninyong hindi siya ipag-graduate dahil hindi siya pumapasok. Pero second highest siya sa NCEE results sa batch nila. Ipapag-graduate nyo yung kaklase niyang hindi pumasa sa NCEE, pero si Danny hindi? Isn't that ironic? Ang last grading period ni Danny, bagsak lahat. Kasi hindi siya kumuha ng periodical tests. So paano namin siya ipapasa? Sa opinion ko, well, let's give Danny a second chance. Alam nating lahat na matalino ang bata. Pero meron lang emotional at psychological problems na pinagdaraanan. Kapag hindi siya nag-graduate ngayon, baka tuluyan ng hindi mag-aaral ang bata. Baka masira pa ng tuluyan ang future niya. I agree with you, Mr. Cadiz. I-retain nyo na 75% ang last grading period score ni Danny in all subjects para makagraduate siya. I just really hope na maging maayos na ang state of mind ni Danny pag nag-college na siya. That is all. Thank you po, Principal Torres. Danny, nagmana ka pala sa papa mo sa hilig sa photography? Opo, ma. May magic box na rin ako na nagpapasaya ng mga tao kapag nakikita nila ang mga larawan nila. Ano bang balak mong kunin sa college? Gusto ko po sanang mag-aral ng filmmaking eh. Para makagawa rin ako ng pelikula na tulad ng Sound of Music. Maganda yung desisyon mo. Sundan mo kung anong nais ng iyong puso. Opo, si Ate Margie ang sasagot sa tuition fee ko. Ang baon ko, kukunin ko sa pag-bake at pagbebenta ng brownies. Aprobado na po ng cafeteria sa college namin na mag-consign ako ng brownies doon. Siyempre approved yun. Ako yatang nagturo sa iyong mag-bake ng mga cake. Kaya siguradong magugustuhan nila yon. Pakiramdam ko, ma, para akong sundalo na sasabak sa digmaan. Kailangan pag-usayan ko para magtagumpay ako. Kaya mo yan. Sa awa at tulong ng Diyos. Opo, ma. Salamat po sa tiwala. Kailan ba ang lipad nyo papuntang US? Next month. Ang petition ng Ate Beatrice mo ay approved na. At saka binigyan na rin ako ng visa ng US Embassy. Wow naman! Apples, grapes, and chocolates na pala ngayon ang kakainin nyo. Oo, anak. Pati na rin steak. Kung pwede lang, isasama kita at doon ka mag-aral ng filmmaking. Ma, pag US citizen ka na ha,
Pwede mo ba akong i-petition? Aba, oo naman. Pero dapat single ka para mabilis ang petition. Kapag kasi married, mas matagal ang processing. Wala akong balak mag-asawa, Ma. Bakit naman? Ayaw mo bang may minamahal ka at may nagmamahal sa'yo? Ayoko po. Bakit? Saka na lang po natin pag-usapan, Ma. Malilate na po ako sa first day of classes. Sige na po, bye! Ayan na po mga Amerikano, Kuya Monching. Oo. Mabuti at nasabotahin natin lahat ng ipanglalaban nila sa American Landing Team. Di ako makapaniwalang ilan lang tayo nun pero napadami ninyo sa 10,000 gerilya. Ang Pilipino ay likas na matapang. Nakasulat naman yun sa ating pambansang awit. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Oo, di ba? Pwede na tayo bumalik sa ating mga pamilya. Opo, sabik na nga po ako magkaroon ng normal na buhay, Kuya Monching. Oo nga pala, Tirso. Ikaw ang uupo bilang mayor sa munisipyo ninyo. Ha? Mayor? Karapat dapat lang yun na pabuya sa kabayanihan at sakripisyo mo. Pagbubutihan ko po ang bagong tungkulin ko, Captain Magsaysay. Ang bago mong misyon ay pamunuan ang inyong munisipyo. Ano, maasahan pa kita? Lieutenant Marasigan? Sir, yes sir! Gabayan niyo po ako palagi para makayanan ko po. Oo naman. Tulungan nating bumangon ang Pilipinas. Ha? Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang ating mga pamilya! Mabuhay! Mama Lucy, natauhan po ako nang muntika na akong hindi mag-graduate sa high school. Kaya nangako ako na pagsisikapang kong makatapos sa pag-aaral para makatulong din ako kay mama at sa mga kapatid ko. Okay, very good yan ha? Tiyak na matutuwa ang mama mo kapag itinuwid mo ang paglakad mo sa buhay. Iwasan ang daang lubak-lubak at maputik para hindi ka masadlak sa dusa, okay? Class, makinig kayo. May seating arrangement. Alternate ang male at female students alphabetically. Ayos, Danny. Sana makatabi ko yung crush ko. M din yung surname niya eh. Crush agad, Hernan? Mas masarap mag-aral pag may inspirasyon. Bakit ikaw, nung high school ka ba, wala kang girlfriend? Yung bangka sa lago ng girlfriend ko. Ito pa ka nga. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko may sayad ka na eh. Makasayad ka naman dyan? Eh ikaw rin naman, malakas ang sayad mo. Huwag mo nga ipagsigawan, baka hindi ko mapormahan yung crush ko. Hernan Manahan, Elizabeth Manikis, Danny Marasigan, Helen Mateo. Nice! Katabi ko si crush. Husayan mong mambola. Hi, Danny. I'm Helen. Hello Helen. Sana huwag kang magsawa sa pagmumukha ko ha. Sana rin. Huwag kang mapikon sa kakulitan ko. Kulitin mo ng kulitin yan si Danny, Helen, para mabawasan naman pagiging seryoso niyan. Huwag lang si Helen ang kinakausap mo, Hernan. Kausapin mo ang crush mo. Danny, tumahimik ka nga, malalagot ka sa akin. Sino ang crush ni Hernan? Helen, please, quiet lang. Uy, may crush si Hernan. Ayan kasi, singit ng singit sa usapan. Isang taon na rin ang lumipas. Normal na ang munisipyo. Magpapatawag na ng eleksyon para sa pwesto ng mayor at iba pang opisyal. Kakandidato ka ba? Hindi. Ayoko nang maging politiko. Sayang naman. Marami kang natulungan bilang mayor. At nadisiplina mo ang buong munisipyo natin. Tinaas nila ang ranggo ko from second lieutenant to first lieutenant. Ma-assign ako sa Camp Aguinaldo. Nakahanap na ako ng bahay na lilipatan natin sa Kamuning para malapit lang sa kampo.
Kailan tayo lilipat? Kapag naproklama na ang bagong mayor. Lumabas tayong dalawa sa Maynila para maayos natin ang bago nating titirhan. Sige. Magbiyahe tayo sa Biyernes at babalik din tayo rito sa Lunes. Sa wakas, masisimulan na natin ang pangarap nating magkaroon ng tahimik na buhay. Araw-araw kitang haharanahin at dadala ng mga rosas. Pangako ba yan? Baka ilang linggo lang, magsawa ka na. Hindi Pinapangako ko sa'yo. Magiging maligaya tayo araw-araw. Mahal na mahal kita, Tirso. Mahal na mahal din kita, Angela. Danny, heto na ang sales ng brownies mo. Kaya mo pa bang dagdagan ng consignment mo? Opo, ma'am. Dahil nadagdagan ng puhunan ko, mas marami ang ide-deliver ko next week. Bestseller ang brownies mo, Danny. Uy, salamat po sa tiwala Aba, rich and famous ka na, Danny. Ang dami mong pera, ha? Rich ka mo? Marami nga to. Pero maliit lang naman ang net profit. Pwede na ba tayong manood ng sine? Nabasa mong iniisip ko, ha? Uy, palabas ngayon ng Grease at Superman. Gusto ko Superman. Gusto ko, Grease. O Tosco, Head or tail? Head. Eto na. O tail! Superman tayo! Ang daya! 2 out of 3 dapat. Hindi na. Grease na lang. Gusto ko kung saan ka masaya. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Sweet din kasi ang girlfriend ko. Ano? Bakit kayo nag-break ni Helen? Natakot ako eh. Ayoko ng commitment. Sus, kalokohan yan. Di pa naman kayo magpapakasala. Anong commitment pinagsasasabi mo dyan? Hernan, ang relationship, kahit hindi pa kasal, commitment na. Ayokong umasa si Helen sa akin. Alam ko naman na hindi rin ako mag-aasawa eh. Mabuti pang makahanap na lang siya ng iba. Bakit ayaw mo mag-asawa? Ayokong matulad sa papa at sa mama ko. Danny, iba naman sila sa'yo eh. Pwede namang iba gawin mo sa buhay mo, di ba? Paano kung maulit ko ang mga pagkakamali ng papa ko? Maraming buhay lang ako masisira kapag nagkaanak ako. Masyado ka naman pessimistic mag-isip. Think positive, tol. Kaya mong idireksyon yung buhay mo sa tama o mali. Palagi mong piliin ang tamang daan. Easier said than done. Huwag kang manatiling hostage tulad sa karanasan mo nung bata ka pa. Danny, Brian, sumama kayo sa akin. Halika kayo. Bibili tayo ng ice cream. Sige na. Papa, sabi ni Mama wag daw kaming sasama sa inyo. Hindi, secret lang natin to. Ha? Hindi ba paborito nyo ang ice cream? Di ba? Halina kayo. Kuya Brian, Sige na. sama na tayo. Paborito ko yung ice cream eh. Ayaw nga po ni Mama. Pagkatapos nating bumili ng ice cream, ibabalik ko kayo rito. Sige na. Sige po, Papa. Yay! Brian, nasaan si Danny? Ma, sorry po. Anong nangyari? Kumain po kami ng ice cream kasama si Papa. Hindi ba sinabi ko huwag kayo sasama sa papa ninyo? Gusto po kasi ni Danny ng ice cream eh. Sabi ni Papa, hahatid niya kami pagkatapos namin kumain. Nasaan na ang kapatid mo? Binaba po ako ni Papa sa gate. Sabihin ko daw po sa inyo na kung gusto niyo pong makuha si Danny, pumunta daw po kayo sa bahay natin. Ate Amalia,
Ate Amalia! Oh, bakit, Angela? Si Tirso kinidnap si Danny! Ano? Napakasama talaga ni Tirso. Ramon, Junior, sumama kayo sa amin. Susunduin natin si Danny. Opo, Auntie. Tirso! Tirso, ilabas mo si Danny! Ramon, kausapin mo yung kapitbahay. Makiusap ka na dadaan ka sa likod bahay nila para makuha si Danny. Opo, Auntie. Papa, dumating na si Mama. Susunduin niya na po ako. O, tiyan ka lang. Ubusin mo yung pagkain mo. Ha? Papa, Tirso! Kapag hindi mo nilabas si Danny, tatawag ako ng pulis! Malma ka nga lang. Halika kayo, pumasok kayo. Sige na, tuloy kayo. Dito lang kami, Tirso. Ano ba tong ginawa mo? Pati bata ginagamit mo para pabalikin dito si Angela. Hinding-hindi na sila babalik dito. Kaya ilabas mo na si Danny. Amalia, usapan mag-asawa to eh. Huwag ka nalang makialam. O pwede ba? Tama si ate! Hindi kami babalik dito ng mga anak ko! Mga anak ko rin naman sila, di ba? May karapatan ako na makasama sila. May restraining order ng korte sa'yo! Hindi mo kami dapat lapitan! Magbabago na ako, Angela. Patawarin mo ako sa mga pagkakasala ko sa'yo. Sige na. Magbabago? Ha? Ayan nga oh! Oh, lasing ka na naman! May baril pa sa bewang mo! Bakit? Babarilin mo ba ako? Hindi. Huwag ka na matakot. Halika na. Pumasok na lang kayo. Doon tayo mag-usap sa loob. Tao po. Mrs. Roldan. O Ramon, pumasok ka. Mrs. Roldan, makikiusap po sana ako na dumaan sa likod bahay ninyo para kunin si Danny. Naku, ano na naman bang ginawa ng papa mo? Tinukot po niya si Danny kaninang hapon. Halika, sasamahan kita sa likod. May mga hagdanan kami ron. Tutulungan kitang iligtas si Danny. Sige, maraming salamat po. Junior, pumunta ka rin sa tindahan. Makigamit ka ng telepono, ha? Tumawag ka sa pulis at sabihin mo ang nangyari. Junior, huwag mong gawin yan. Huwag kang makialam. Bakit? Pati anak ko babarilin mo ba, Tirso? Pumasok na muna kayo. Pag-usapan na lang natin to. Hinihintay na kayo ni Danny sa loob. Sige na. Auntie, nailabas ko na po si Danny. Iuwi ko na siya sa bahay. Pahabain niyo munang kausapin si Papa, ha? Tapos po, umalis na kayo. Sige, Ramon. Mabutit ligtas na si Danny. Kargahin mo na siya. Tumakbo kayo papunta sa bahay ko. Ako nang bahala dito. Junior, tumawag ka ng pulis. Opo, Auntie. Angela, huminahon ka lang. Ako ang kakausap kay Tirso. Amalia, usapan namin ni Angela to. Ha? Kaya huwag ka nang makialam. Pwede ba? Tirso, kung may natitira pang kabutihan sa puso mo, tantanan mo na si Angela at ang mga anak mo. Hindi pa ba sapat ang ilang taong pananakit mo kay Angela? Pati mga anak mo naapektuhan na sa mga maling ginagawa mo. Amalia, tao lang naman ako eh. Nagkakamali. Pangako, kung babalik sila uli sa bahay, hinding-hindi na mauulit ang nakaraan. Kaya sige na. Ilang beses kang nangako, ilang beses mo nagsinira ang tiwala at pagpapatawad ko. Legally separated na tayo, Tirso. Hayaan mo na kami ng mga anak ko na mamuhay ng tahimik. Angela, anak ko rin naman sila eh. Karapatan ako na makasama sila. Wala ni isa ang gustong makasama ka. Traumatized na sila. Isang malaking bangungot para sa kanila kaya tumigil ka na sa kalokohan mo. Tumahimik ka lang, Angela. Naligtas na ni Ramon si Danny. Papunta na sila sa bahay. Umalis na tayo. Bilisan na natin. Salamat, ate. Tirso, pananagutan mo pagdukot kay Danny. Nang kidnap ka ng bata. Mabubulok ka sa presinto dahil hindi ka makakapagpiyansa. Umalis na tayo. Angela! Angela! Bigyan mo pa ako ng ulit pagkakataon, nakikiusap ako!
Pangako, magbabago na ako! Hindi ko sisirain pa ako sa'yo! Danny? Danny? Nasaan ka? Danny? Danny! Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Danny! Danny! Alam mo, Danny, trend na to. Every sem na lang may pinapaiyak ang girlfriend, pre. Nakaapat na ex ka na. Sana naman itong third year natin, itigil mo na yung pinagagagawa mo. Kawawa naman yung mga babaeng pinapaiyak mo eh. Sa umpisa pa lang naman. Sinasabi ko na sa kanila na unstable ako at wala akong balak sa long-term commitment. Pinili naman nilang sumugal sa akin eh. Pinipilit ko rin naman. Pero eventually, hindi ko kaya. Eh, huwag ka nalang manligaw kung ganyan ka rin lang. Ako ang nililigawan eh. Ako naman na hindi gumagamit ng isip. Gusto rin na may minamahal at may nagmamahal. Gusto ko lang naman na makatapos na sa pag-aaral para makapagtrabaho na ako. Ay, oo nga pala. Yung auntie ko pala may fashion magazine. Naghahanap sila ng photographer. Hernan, pwede mo ba akong irekomenda? Ikaw pa? Handa mo na yung resume at portfolio ng mga litrato na kuha mo, ha? Oh, ito yung pangalan, yung phone number, tsaka address. Salamat ha. The best ka talaga. Libre ka kapag natanggap ka, ha? Sana nga matanggap ako. Alam mo namang first love kong photography, di ba? Wow, ibang level na yan, ha? Fashion photography na yan, ha? Lagot ka, magagandang models makakatrabaho mo. Lahat, paiyakin mo, ha? Advance ka mag-isip? Hindi pa nga ako nag-a-apply. Iyakan agad. Di, positive thinking yun, bro. Sure ako natatanggapin ka nila sa galing mo sa photography. Panigurado yun. Salamat sa tiwala at pambobola. Chris, siya si Danny. Heto ang portfolio niya. Si Chris ang editor ng fashion magazine. Hello, Danny. Hello po, Sir Chris. Chris, ikaw na ang bahala kay Danny, ha? Sige, tama. May darating na model mamaya. Sumabay ka sa akin sa pagkuha ng pictures niya, ha? Sandali, may dala ka bang camera? Meron po. Sige, heto ang black and white film. Makinig ka after the shoot, i-develop mo at i-print yung mga film natin sa darkroom sa likod, ha? Bago dumating ang model, i-set up mo na yung lights. Tapos, tingnan mo ang darkroom, okay? Yes, sir. Sige. Mag-swirl ka tapos smile. Come on, Melanie. Show me your pearls. Super smile! Oh, great. Next pose. Side view, ha? Lean backwards, raise your right hand. Look at the lens and smile. Grabe naman sa pose. Parang Pilita Corrales. Arc your back some more. Baka matumba na ako. Kaya mo yan. Project more happiness. Okay, happiness. That's it. Okay, change outfit muna. Danny, you know, you're a natural. Salamat po, Sir Chris. Natural fashion photographer si Danny. Okay, sige. Continue with the shoot. Ready? Teka. I-retouch ko ang makeup mo. Makeup artist ka rin? Hindi naman. May alam lang ng kaunti. I'm beginning to like you. Naku, don't. Paiiyakin lang kita. I'm a big girl. Big girls don't cry. Okay, you ready? Pose like this, ha? Heto na po ang print, Sir Chris. Mrs. De Vera. Oh my gosh! These are wonderful! Oh, Danny! You're brilliant! Danny, you're hired! Talaga po?
Maraming salamat po ah. Magiging masipag po ako. You start on Monday. Thank you po talaga, ma'am, sir. Ano? Di ka na papasok? May trabaho na ako. Salamat sa'yo. Sayang naman kung di ka makakagraduate niyan. Hernan, maging masaya ka na lang para sa akin. Nag-umpisa na ang career ko, minus sa diploma. Di, Danny, kasi iba pa rin kapag may diploma ka. Later on, baka pagsisiya mo na undergraduate ka. Sayang naman, patapos na yung first semester ng third year natin, oh. Malay mo, kapag nasa US na ako, makapag-aral ako ng filmmaking. Sana nga lumabas na kaagad yung petition ng mama mo, eh. Oo nga. Miss na miss ko na ang mama ko. Angela! Angela! Labas mo si Danny! Ate, pakidala sa likod si Danny. Danny, dito ka muna sa kama ha. Mahiga ka dyan. Auntie, ang sakit po ng ngipin ko. Hintay lang. Maghahanda ako ng gamot para sa ngipin mo. Bigay mo sa akin si Danny o papariling kita! Hindi ko ibibigay si Danny sa'yo. Baka pati siya masaktan mo. Pinapalaan kita, Angela. Kapag hindi mo binigay sa akin si Danny, paparilin talaga kita! Napakasama mo talaga. Huwag ka na magtago sa likod ng kama! 45 tong dala ko, tatagos tong bala sa kahoy! Tumawag kayo ng pulis! Danny, bumangon ka. Mumugin mo ito. Putok ng baril! Tinamaan ng bala ang unan. Mabutit na upo ka. Kung hindi tinamaan ka na sa ulo, dumapa ka sa sahig. Diyan ka lang, ha? Opo! Mama Lucy, dinala po ako ni Mama sa doktor dahil hindi na ako nakakatulog. At palagi akong nakigising na umiiyak dahil sa masamang panaginip. Na-diagnose ako na may post-traumatic stress disorder. Hindi ko mabilang ang araw na pinapainom ako ng gamot para lang makatulog. Noong hininto na ang gamot, ilang araw lang, bumalik ulit ang mga bangungot. Bakit, Danny? May ibang babae ka? Ano ka ba? Wala. Meron lang akong aversion sa commitment. May pagkukulang ba ako sa'yo? Wala. It's not you. It's me. I'm sorry, Melanie. Salamat din at pinagtiyagaan mo ako in spite of my shortcomings. Okay lang. It was fun while it lasted. Besides, big girls don't cry, remember? We're still friends? Oo naman. Walang magbabago. Mas maganda nga ito eh. Friends with benefits. Uy, friends lang, without benefits. Ayoko namang pagsamantalahan ang kabutihan mo sa akin. My offer stands. Friends with benefits. Mwah. Good luck. May meet your photographer. Good luck, my supermodel. See you at the runway shows. Pose for me when you walk the runway, ha? Siyempre. My pose will always belong to you. Alam mong mahal kita, Melanie. But there is something wrong with me. Don't sweat it out. Darating ang araw na your heart, mind, and spirit will get well. Thank you. You have a special place in my heart. Tama na. Balak mo pa ba akong paiyakin? I still love you, Melanie. Ayla! 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 Tirso, umalis ka na! Tumawag na ako ng pulis!
Buksan mo tong pinto! Papasok ako! Papa, wag mo kami barilin! Bubuksan ko na po ang pinto! Bubuksan ko na po ang pinto! Dani, dumapa ka lang. Hindi ka masasaktan, anak. Tama na ang pag-iyak. Paparating ng mga pulis. Angela! Sinabi lang buksan mo tong pinto eh! Po, bubuksan ko na po! Danny, hindi mo pwedeng buksan ang pinto. Mapapahamak tayong lahat. Danny! Danny Marasigan? Impressive ang credentials mo, ah. Nag-apprentice ka pala sa isang sikat na cinematographer. Tamang-tama dahil marami tayong gagawin na audio-visual presentation tungkol sa livelihood program ng office natin. Salamat, Sir Edward. Kahit hindi ako college graduate, binigyan niyo ako ng napakataas na posisyon sa Information and Communications Division ng office. Well, wala naman sa diploma sa college ang talento at dedication sa craft ng isang tao. Nakikita ito sa body of work. Ha? You know, you are more than qualified to produce, direct, and write audiovisual presentations. Sobrang swerte namin na you joined us. According to the video engineering department, sabi, mabilis mo raw natututunan ang operation ng video camera at video editing equipment. Well, I will expect great things from you, huh? I will not fail your expectations, sir. Okay. Sige. I'll introduce you to your colleagues. Ako nga pala si Cheng, art director. Ako si Victor, artist. Si Ned ang direct boss mo, Danny. Danny, hello. I'm sure na malaki ang may tutulong mo sa grupo natin. Hello sa inyong lahat. Salamat po, Sir Ned. Ned, ipa-review mo nga kay Danny lahat ng campaign na ginawa natin since the livelihood program was launched. Okay po, Sir Edward. Bro, ang aga mo namang dumating. 6:00, namimintaan ka na sa 8th floor. Oh, Jesse. Sarap magmuni-muni sa 8th floor sa ganitong oras eh. Pareho pala tayo ng trip eh. Manood ng sunrise. Ano ba ang designation mo rito, bro? Ako. Information Officer 1. Yung tagasagot ng mga inquiries. Mahilig ka ba sa sine? Oo naman. Eto, may bago akong nahiram na libro sa Thomas Jefferson Library. Anatomy of Film. Nabasa ko na yan. Oo, maganda yan. Alam mo kasi, pangarap kong maging filmmaker. Eksakto. Head ako ng audio-visual production unit. Ipapatrain kita sa engineer as videographer. Kapag pumasa ka, ipapasok kita sa team ko. Oh, talaga? O, sige ba? Jesse, mag-wide shot ka. Start mo sa clouds, sa right corner ng sun. Then, slowly tilt down, slanting to the left, hanggang sa ma-frame ang vegetable plantation. Sukatin mo na sa end frame. Nasa left side yung bodega, foreground ng plants. Okay. Opo, direct. I-glide mo ang camera almost touching the water. Tapos itaas mo ng mabagal ang camera to eye level. Then slowly, do a 360 degrees turn. Siguruhin mong stable ang footing mo ha. Bago ka mag-stop at mag 360 degrees turn. Yes, direct. Ano ka ba? Huwag nang direct. Tani na lang. Kapag trabaho, direct ka ang tawag ko sa'yo. Direct kita, ha? Pag inuman, Danny na. Di ba? Ay, sige na nga. Ayan. Ready na ang sunset shot, direct. O sige.
Steady ang tripod at ang camera. Roll camera. Okay, rolling! Hayaan mo lang hanggang maubos ang 20 minutes na tape. Ha? Babad lang? Sa editing, ita-timelapse natin yan. Ang 20 minutes, magiging ilang seconds lang. Wow! Na-imagine ko ng resulta. Kung ano, eksakto yung ganda ng cloud formation at kulay ng sunset nun. Mismo. Danny, nilipat tayo sa ground floor sa katabing new building. Sayang naman. Wala na ang view ng 8th floor. May mas magandang view. Ha? Si May at Lara. Huh? Sino sila? Ibang department sila pero katapat ng office natin dun sa ground floor. Hindi ko ipagpapalit ang sunrise view sa 8th floor para lang sa babae, no? Ikaw baka kainin mo yung sinabi mo. Sige ka, ha? Bro, samahan mo naman ako. Lalapitan ko. Ayoko nga. Sige na. Ikaw muna yung wingman ko, ha? Sige na. Ano tayo? Nakasakay sa jet fighter plane? Hi. Ako si Jesse. Siya naman si Danny. Welcome to the Livelihood Development Group. Hi, I'm Lara. Siya si May. Hello guys! Hello. Lunch break na. Pwede ba namin kayo samahang mag-lunch? Sure. Okay lang, May? Oo, para masaya. Ayan, alam nyo may cafeteria sa basement eh. Maayos naman yung pagkain at affordable pa. Let's go. Ang ganda dito sa farm, Jessie. Salamat pinasyal mo kami dito ni Lara. Actually, idea to ni Danny. Quiet type ang friend mo, no? Balanse kayong dalawa. Ikaw extrovert, siya introvert. Kaya nga naisip ko na i-push siya sa friend mo eh. Kasi extrovert si Lara. Para bumalanse sa pagiging introvert ni Danny. Di ba? You're a good friend. May, okay lang ba kung ligawan kita? Uy, ligaw agad? Pwede friends lang muna tayo? How? Oo naman. Oo naman. Take your time. Take your time. Magbigay ka na lang ng signal kung pwede na kitang ligawan. Eh? Signal talaga? Ano, parang Indian, gagawa ko ng smoke signal? Isang kindat mo lang sa akin eh. Yun na ang signal, ha? Danny, bakit parang palaging ang lalim ng iniisip mo? Sorry nahihirapan ka bang pakisamahan ako? Not at all. Sabi nga ni May, napaka-mysterious mo. Minsan, patawa ka ng patawa. Pero most of the time, tahimik ka lang at brooding. I appreciate na kahit may mood swings ako, pinagtsatsagaan pa rin niyo ako. We're friends. Kaya kung may gusto kang i-share sa amin ni May, we will always be here for you. Salamat, Lara. Danny, absent si Jessie at Lara. I guess tayo lang ang sabay mag-lunch. Nauumay na ako sa basement. Pwedeng sa iba naman tayo kumain? I know just the place. Wow, big time! Steakhouse talaga? Treat natin sa sarili. Payday naman, hindi ba? Nice! I'll imagine kasama ko si mamang kumakain ng steak sa US. Uy, bata pa ako para i-imagine mo na mama mo ko. Wrong sentence. I'll imagine that we will be like this for the rest of our lives. Grabe naman sa imagination. Para namang tayo na. Sige na nga, revise sentence.
I'll enjoy this sumptuous meal with my female best friend. Hindi ba male best friend mo ako? Oo na. Aaminin ko ng I'll consider you as my male best friend. Happy? Overjoyed! Oh, mag-order na tayo? Kung anong order mo, yun na rin order ko. Plus, a glass of red wine. Waiter, mag-order na kami. Mama Lucy, for the first time in my life, nakaramdam ako ng peace and happiness nung magkasama kami ni May. For the first time, I really opened up my heart. Sinabi ko sa kanya lahat ng darkest secrets ko. Sinabi ko lahat sa kanya ang deepest fear ko. She consoled me. And for the first time, I felt that I am ready to fall in love with her. Naku anak, natutuwa naman ako para sa iyo. Dahan-dahan nang naghihilom ang mga sugat sa puso at isipan mo. Hello, Danny. Pauwi na ako ng Pilipinas, June 15. Ma, yung pasalubong ko ha? Siyempre, anak. O ano, may bilin ka ba? Wala na ma. Basta makiss and hug lang kita. Ayos na ako. Ano na ba ang size ng sapatos mo? Naku, wag na ma. Maraming sapatos sa Pinas. Hindi. Iba pa rin ang quality ng Italian shoes, siyempre. Social ka na ma. Paita-Italian ka pa ha. Size 10 po. Aangal pa, ipapayag din naman. Mabuting anak lang po ako. Sumusunod sa nanay. Oo nga pala, Danny. Approved na ang petition ko para sa'yo. Mga 1 taon siguro, ipapatawag ka na sa embassy. Maghintay ka lang ng sulat mula sa US Embassy, anak. Tandaan mo, ha? Kailangang manatili kang single para matuloy ang pagpunta mo rito. Opo, mama. O Danny, ano nangyari? Ang papa ko! Na-heart attack siya eh! Critical condition! Ilulabas from Zambales papunta sa Veterans Memorial Hospital! Ha? Sige, pumunta ka na sa ospital. Mag-focus ka lang sa papa mo, ha? He's gonna be fine. Samahan kita, Danny. Sige, Jesse, pakisamahan mo siya. Ako na ang bahala sa attendance niya. Sige na, mag-iingat kayo, ha? Mrs. Marasigan, condolences po. Thank you. Tuloy kayo. Mrs. Marasigan, nakikiramay po ako. Salamat, Iha. Napakaganda ng dinala ninyong bulaklak. Lara, May, salamat sa pagpunta niyo. Mabuti at naiwan natin sila sa mama mo. Danny, may gusto akong sabihin sa'yo. Kasi liligawan ko si May. Tapos, ligawan mo si Lara. Bibigyan kita ng 1 taon para ligawan si May. Sa totoo lang, Jessie, may gusto ko kay May. Kapag hindi mo siya napasagot sa loob ng 1 taon, ako naman niligaw sa kanya, ha? No hard feelings, ha? Oh, sige! You're on! Oh, paano ba yan, Jessie? Lampas na ang 1 taon mo. Oo nga eh. Sabi ni May, iba raw ang napupusuan niya. Tara sa farm. May bibilhin ako. May,
Pinabibigay ni Danny ang flowers para sa'yo. Ha? Nasaan siya? Andun siya sa farm. Kumukuha ng litrato. Grabe naman! May messenger pa talaga siya. Bakit hindi ikaw ang nagabot sa akin? Sorry, May, ha? For the first time in my life, natakot ako na baka i-reject mo ako. Bakit naman kita ire-reject? Wala akong kwentang tao. Emotional wreck ako. Natatakot ako na baka kung maging tayo, pati ang buhay mo, masira ako. Danny, wag mong maliitin ang sarili mo. Ang papa mo at ikaw ay magkaibang tao. Hindi ako matatanggap ng pamilya mo. Langit ka. Lupa lang ako. Napakaliit ng tingin sa akin ng mga magulang mo. Ako naman ang makakasama mo, hindi sila. May, matagal na kitang mahal. Alam kong nararamdaman mo yun. Oo, ramdam ko. Matagal na rin kitang mahal, Danny. Hinihintay ko lang na magtapat ka sa akin eh. I love you, May. I love you too, Danny. Mama Lucy, parang bagyo ang bilis nung naging kami ni May. Nag-decide kaming mag-secret marriage after 3 months. Proteksyon namin yun para hindi kami mapaghiwalay ng parents niya kapag nalaman nilang magkasama kami ni May. Danny, anong gagawin ko? Ipapadala na ako ng parents ko sa US. Nalaman nila ang tungkol sa atin. Paano nila nalaman? Naging maingat naman tayo, di ba? May nagsumbong na office mate ko kay mommy. Kaya nag-decide si daddy na ipadala na ako sa US right away. Kinukuha na nila ako ng US visa. Anong gagawin ko? May, gaano mo ako kamahal? Mahal kita ng buong buhay ko. Handa ka bang maghirap? Kahit na anong paghihirap, basta kasama kita. Sige, kapag nakatsyempo ka, tumakas ka. Magtatanan tayo. Sige, Danny. Hintayin mo ko Tatakas ako. O sige, mag-iingat ka. Basta tandaan mo, mahal na mahal kita. I love you, Danny. Nahihilo ako sa zigzag paakyat ng Baguio. Huwag kang mag-alala. Sandali na lang, nandun na tayo. Excited na ako sa magiging buhay natin. Alam mo namang nung binata ako, waldas ako ng waldas ng pera, di ba? Hindi ako nag-iipon dahil wala akong balak na mabuhay ng matagal. Bakit naman? Bata pa lang ako, gusto ko nang mamatay. Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Look and move forward. Nalampasan mo na lahat ng bangungot. Nasa sayo na ngayon kung ano ang magiging buhay mo. Ikaw ang pipili kung magiging mabuti o masama ka. Alam mo ba, May? Pinilit kong maging mabuti. Pero kahit na anong gawin ko, hindi maalis ang takot ko. Palagi akong nangangamba at naging mahirap. Napakahirap para sa akin na magbago. Mahirap hanapin kung sino ang totoong ikaw. Kailangan ay matagpuan mo ang isang taong aalalay sa'yo. Hahawak sa kamay mo at yayakap sa'yo na maitatama ang kahit na anong pagkakamali mo. Sana pagtiisan mo ako kapag nagkakamali ako. Sabihan mo lang ako ng mahinahon. Makikinig ako sa'yo at gagawin ko kung ano ang dapat. Sige, gawin natin sa isa't isa ang ganyang paraan. Mahal na mahal kita, Danny.
May, mahal na mahal kita. Napakapalad ko, Tita Lucy. Ang mga pira-pirasong larawan ng aking buhay ay pinagtiyagaang buuin ni May. Itinapon at sinunog namin ang mga mapapait na larawan. Itinago namin lahat ng mga maliligaya kong araw mula pagkabata hanggang sa naging kaming dalawa na ni May. Nagkaayos din si May at ang kanyang mga magulang na muntikan ng makunan si May sa ipinagbubuntis niya. Tinanggap na rin ako ng parents niya at ipinaramdam nila sa akin ang kanilang pagmamahal. Biniyayaan kami ng Diyos ng 3 napakabubuting mga anak. Naging masaya kami sa hirap at ginhawa, in sickness and in health. Ngunit matapos ang 33 taon naming pagsasama, pumanaw si May. Pinagpahinga na siya ng Diyos sa karamdaman na nagpapahirap sa kanya. Tita Lucy, pagod na po akong mabuhay na wala sa tabi ko si May. Ang dalangin ko bago matulog ay kunin na rin niya ako para magkasama na kaming muli ni May. Tila yata pinaparusahan ako ng Diyos at ayaw niyang dinggin ang aking panalangin. Ano na po ba ang dapat kong gawin, Tita Lucy? Anak, alam mo ba, wala ka namang ginawang kasalanan eh. Hindi kanya pinaparusahan. Hindi dahil walang kasagutan ng iyong panalangin, hindi ka na niya dinirinig. Naririnig ka niya, anak. Ngunit ang kalooban ng Diyos ay hindi tugma sa iyong kahilingan. May 3 pa kayong anak ni May. Marahil, ang panalangin naman nila sa Diyos ay pahabain pa ang iyong buhay para makapiling ka pa nila. Isipin mo ang iyong mga anak. Gusto mo bang maramdaman nila ng maaga ang maging ulilang lubos tulad mo? May plano ang Diyos para sa bawat tao. Ang plano niya para sa iyo, tanging siya lang ang nakakaalam. Ngunit sigurado ko na ang plano ng Diyos para sa iyo ay hindi lang para sa kabutihan mo at ng iyong mga anak, kung hindi para sa kabutihan ng iyong mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga katrabaho, para na rin sa kabutihan ng iyong kapwa-tao. Humugot ka ng lakas kay May na piniling maghirap, makapiling ka lang. Gamitin mo ang iyong buhay hindi lang para sa iyong sarili. At darating ang panahon kapag nagkita kayong muli ni May, matutuwa siyang hindi naging pira-pirasong muli ang lalaking minahal niya. Magpatuloy kang mabuhay na para bang nasa tabi mo pa si May. Gawin mong may kabutihan ang natitira mo pang buhay. Huwag mong sayangin ang bawat sandali na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Mahal kita, anak. Mahal ka ng Diyos.
Mahal na mahal kita, Danny. Maraming salamat sa ating letter sender sa napakaganda niyang kasaysayan na ibinahagi sa atin. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito, ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses, si Ivan Uy, binosesa ng batang si Danny, at mismong ang lumaki ng si Danny. Si Wendy Villacorta, binosesan si Angela. Ang female teacher, si Mrs. De Vera, Mrs. Roldan, at si Helen. Ann P., binosesan si Gloria, si Beatrice, female advisor, Karina, Cindy, May, at female teacher 3. Steve de la Cruz, binosesa naman si Tirso, isang mangingisda, si Ernesto, si Steve, si Jessie, si Ching, Ned, at si Hernan. Mark Muñoz, binosesan si Pilo, Kuya Ramon, isang makapili, Roger, si Edward, Victor, Jessie, at si Monching. Teng Masilongan, binosesan si Ate Rosa, Christy, Ate Amalia, Nancy, female teacher 2, Melanie, female canteen head, at si Lara. Marami po tayong mga ginamit na talents dito at sila na rin po ang nagboses sa mga kailangan pang characters. Sadyang ang huhusay nila, ano po? Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Rio Apostol. Ang direktor na si Lucy Quinto ang inyo pong lingkod. Ang ating technician, si Federico Fabian. Ang naglapat ng ating live, music, editor at mixer na sina Lay at Kate Padlan. Coordinator na si Christy Interno. At ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po, mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.